Good morning po mga kapatid. Kumusta po ang lahat? Good morning everyone. Good morning po. Hello po, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kamusta po kayo? Nawa kayo po ay nasa maayos at mabuting kalalagayan sa mga oras na ito. It's another brand new day. Kamusta po ang bawat isa? At panibagong aralin ang ating pag-uusapan. Ano po? Ang tatalakayin po natin sa umagang ito na may pamagat po na bakit daw po ba pinapalitan minsan ng Diyos ang pangalan ng isang tao sa Biblia. Ayan, yan po ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Magandang talakayan po ito mga kapatid. Shoutout po sa inyong lahat sa mga kasama po natin ngayon. Kila Sister Jeline Cunanan, shoutout po kay Sister Carmelita Nunez. Ayan, shoutout po sa inyo at of course sa aking asawa kay Sister Jessica Kiden Lara Abelia at sa mga kasama pa nating iba. Kay Sister Evelyn Dungka Anselmo, good morning po bro, sabi niya po. Good morning din po sa inyo. At sa mga kapatid po natin, nakasama po natin ngayon. Kamusta po kayo? Kila Sister Christy Yugat Tayuan at kay Brother Tim Magsino. Ayan, good morning Brother Tim. Ingat-ingat po sa pagmamaneho, Brad. Ayan. At wala po tayo kahapon at saka nung Monday. Nung Monday po, para sa inyong kaalaman, ako po ay bumaba. Nandyan po ako sa Manila Bible Seminary. Dyan po sa MBS, dyan po sa Manila. Dahil may meeting po ako na inatinan. At itong meeting na inatinan ko po ay tungkol po ito sa sa Mabisa, sa Manila Bible Seminary Alumni Association. Ayan. Para po sa inyong kaalaman, kasi ako po ang Vice President po ng Manila Bible Seminary Alumni Association. Kaya I have to go and I have to attend the meeting. So kaya andun po ako nung Monday. Kaya wala po tayo. Kaya yun po, pinaghahandaan po natin ang mga gawain po ng Manila Bible Seminary Alumni Association this coming December, no, mga kapatid. At yung ibang mga detail po i-announce ko po yan sa inyo sa mga nag-aral sa MBS, sa mga nagtapos. Kung ikaw po ay kumuha ng associates or bachelor, or ikaw po ay pumasok po ng extension, automatic po kasama ka po rito.
mga kapatid. At ito po ay mangyayari po sa December yan. December, pauna po na natin, December 5 and December 6. Yan po ang magiging activity po dyan. Ngayon, yung mga ibang mga detail pa, marami po kami pinag-usapan. Kaya, ayan po ang dahilan kung bakit wala po tayo ng Monday. At kahapon naman po, brownout naman po dito sa lugar namin. Kahapon wala tayo kahapon. Brownout. Ay, ayun mga kapatid, siyempre pag brownout, yung internet natin talagang nagloloko. At kahit na meron kang load sa cellphone mo, ano pa rin, hindi po ganun ka, ang signal. O yan, kaya pasensya na po dun sa mga kapatid na naghintay po sa atin. At yun po ang mga dahilan kung bakit 2 days po wala po tayong live. At of course, resume tayo. Today is Wednesday. Mga kapatid, June 4, napakabilis po ng ating panahon. Tama ba? June 11. June 11 na tayo ngayon. June 11, at naway pagpalain po tayo ng Panginoon sa mga may kaarawan ngayon. Happy birthday po sa inyo. Sa mga may wedding anniversary, happy wedding anniversary po sa inyong mga kapatid. Okay, may tanong po. Ang tanong, ito po ay meron daw silang na-encounter na ganito na ang tanong po ay, hindi ko nababanggitin kung saan lugar, meron po silang na-encounter na nagba-Bible study daw tungkol po doon sa bina-Bible study po ay tungkol po sa pinapalitan yung pangalan. Parang halimbawa yung pangalan daw ng Gilbert, kailangan meron kang kung tawagin ay meron daw Christian name, parang ganon. Dahil daw sa Biblia, sa Lubang Tipan at maging sa Bagong Tipan, may mga pangalan po doon na pinalitan. Di ba? Alam mo, si Abraham sa Lumang Tipan, dati Abram, tapos naging Abraham, at marami pang iba, At halimbawa sa Bagong Tipan, si Simon, naging Simon Pedro, o si Pablo, dating Saulo at naging Pablo. Mga halimbawa 'yan, Ngayon, doon sa tinuturo na witness ng isang kapatid na meron daw tinatawag na ito yung magiging Christian name mo. Ganon. So kailangan daw palitan ang pangalan mo. Ngayon, ang Christian name, 'di ba? Alam mo, ako Gilbert, ano ba yung Christian name ko? 'Di ba? Meron po bang ganon? So kaya doon po nagtanong ang kapatid, sabi niya, bakit daw po sa Biblia minsan pinapalitan ng Diyos ang pangalan ng isang tao? Yan po yung tanong mga kapatid. Kaya magandang usapin po ito dahil meron po palang ganyan. Meron po palang ganyan na mga nangangaral na kapag ikaw po ay nasa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon na kailangan yung pangalan mo ngayon kailangan palitan na. Sabi ng iba diyan is ito yung magiging Christian name mo. Ganun mga kapatid. Okay, so yan po at samahan niyo po ko sa umagang ito. Sa ngalan po muli po ng Church of Christ at Pines, Brother Gilbert Abella po. At ngayon po ay tatalakayin po natin itong tanong na ito at naway meron po tayong matutunan. Pakishare niyo po ito sa inyong mga kaibigan, kapitbahay, kakilala, mga kamag-anak, mga magulang, mga kaibigan, sa mga malapit sa inyo, mga kaibigan nyo sa Facebook, sa group chat ninyo, paki-share nyo lamang po ito. Sa mga kapatid natin diyan sa abroad, shoutout po sa inyong lahat. Sa mga kapatid po nating mga kailokanahan na imbag nagsapakad na kayo amin kakabsat. Sa lahat po ng mga kapatid po natin dito po sa Luzon, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat mga kapatid Luzon, Visayas at Mindanao. At shoutout po sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo maisa-isa mga kapatid sa inyong mga nakikita ko lang si Sister Abigail Oro Sumagi. Shoutout po kay Sister Delia Oliveria Malubag. Ayan po, kay Sister Teresita Huelva. Pagpalang umaga, Pastor, sa aking kapatid, kay Cristo. Ayan, God bless po. Kay Brother Jerry, shoutout po Brother Jerry. At nakikiramay po pala tayo, sa pagpanaw ng magulang ng isang kapatid po natin, na kay yung pagpanaw po ng mother po ni Sister Rose Adelinila, na nandyan po ngayon sila sa Lambak, dyan po sa Rizal. Shoutout po at nakikiramay po kami. At sa mga kapatid po natin na mga naulila at namatayan, dyan po sa Tagaytay, sa Bethany, may kapatiran po tayo
na miyembro po diyan na si yung apelyido ay Puerte, ano, Puerte. At namatayan po siya ng anak. Ay nanonood po sa atin yun. Shoutout po sa inyo po, mga kapatid. At gusto man po namin pumunta po sa inyo diyan ng physical, talagang malayo po talaga itong lugar po natin. Kaya nakikiramay po kami sa mga kapatid na ulila. At of course dito sa amin, sa Baguio, sa Wanta family, nakikiramay po kami. Kahapon nandun po kami. Diyan po, dito po sa May Lapas. Po kami doon dahil yung kapatid ng isang kapatid natin ay of course pumanaw na nung pumanaw yun sa US at inuwi po dito at nagkaroon po ng service po dito, kaya nakikiramay po kami. At of course kay Brother Ruben Apostol, good morning brother. Bukas po ang Rizal Convention sa Baras Gym. Yan, bukas po. Yan, congratulations po sa katagumpayan po ng convention ng Rizal Churches of Christ diyan po sa Rizal Convention, diyan po sa Baras Gym, Yan, shoutout po at God bless po sa inyo. Okay, tuloy na po tayo para tayo po ay makarami, mga kapatid. Hindi ko na po kayo maisa-isa at pagpalain po kayo ng Panginoon. Bago yan, tayo po muna ay magukol po ng panalangin. Let's pray. Our God and Heavenly Father, Lord, once again, we thank you, Lord, so much for the privilege to live once again this entire day. Thank you, Lord, for thank you, Lord, for the blessings of life and strength. Sa oras na ito, tulungan mo kami, pahiramin mo kami ng sapat na karunungan at talino sa mga pag-uusapan po namin. Bigyan mo kami ng sapat na pangunawa. Salamat po, Panginoon, at nawa ang Espiritu Santo ang kumilos sa aming gitna. At ang lahat ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Yan. Good morning po sa inyo, mga kapatid. Pag-usapan po natin po ito tungkol po sa tanong po na bakit daw po ba binapalitan minsan ng Diyos ang pangalan ng isang tao? Okay? So, yan po, mga kapatid. Basahin ko lang po saglit po ito. Sabi ni Brother Wilmar Pariñas, pakipag-pray po sa family ni Joby Pariñas, may Mejorada, kapatid ko si Joby. Bro, pumanaw? Tama po ba? Pumaawan? Tama po ba, brother? Kasi si Joby Mejorada, po natin minsan, nanonood sa atin yun minsan O siya po ba yung, sorry kung hindi ko kasi mabasa ng maayos. Lang po brother, pumanaw na po ba siya? Sabi niya dito pumaawan, hindi ko yung salita Ayan, Pariñas, kapatid ko si Joby. Pumanaw na, okay. Nakikiramay po kami, Brother Wilmar, nakikiramay po kami. So pag-pray po natin mamaya yung pamilya po na naulila ni Sister Joby Mejorada. Nakikita ko minsan may mga post po siya Kung di ako nagkakamali kung siya po yun, syempre kaibigan natin sa Facebook. Anyway, siguro mamaya po bigyan natin ng po yan, mga kapatid. Okay. So ang tanong ng isang kapatid, kasi meron po siyang one na witness na may nagba-Bible study daw na doon sa Bible study, ang tinuturo daw po ay ibang grupo, ibang pananampalataya na kailangan daw palitan yung pangalan, Mayroon daw yung tinatawag na pangalan po na yung Christian name na ganun. Kaya natanong niya po ito na bakit daw minsan, totoo nga naman kasi yung nagtuturo daw, sabi niya, pastor ata yun, nagtuturo na meron siyang ginagamit na halimbawa sa Lumang Tipan, may mga pangalan doon, halimbawa, si Abraham na dating pangalan niya Abram, at marami pang iba diyan, May mga nabanggit siya doon. Tapos sa Bagong Tipan, tulad ng nila Simon o nila Peter. Tapos si Pablo na dating Saulo, di ba? So parang matibay doon sa pakikinig ng mga inaaralan, tinuturuan. Oo nga naman, may pangalan na may binabago. Kaya sabi niya, kailangan tayo po bilang Kristiyano sa panahon natin ngayon, kailangan mapalitan yung pangalan natin. Ngayon, napaisip, sabi niya, anong pangalan na dapat ipalit? Alam mo, ako, Gilberto Abella. Anong pangalan nang dapat ipalit sa? Kung sakali, ganun mga kapatid. So, kaya nagtanong siya, ano ba ang tinuturo ng Biblia tungkol po dito? Okay, yan po yung pag-uusapan natin. Alam niyo, wala naman pong duda mga kapatid. Kung minsan pinapalitan talaga ng Diyos ang pangalan ng isang tao at binibigyan ng isang bagong pangalan. Mga kapatid, kadalasan ang layunin ay upang bigyan ang taong iyon ng isang bagong pagkakakilanlan. Wala namang punduda kasi meron naman talagang sinasabi sa Biblia
no, para po mabigyan po ng pagkakakilanlan, ano po mga kapatid, at pinapalitan o pinalitan ng Diyos ang pangalan, halimbawa, ni Abraham, kagaya ng nabanggit natin kanina, ano po, na nangangahulugan na ang ibig sabihin ay mataas na ama, ng ibig sabihin ng Abram, ano po, ng Abraham, na nangangahulugan na ang ama ng marami. O, yan naman ang ibig sabihin po diyan. Ama ng marami, mataas na ama. No, yung Abram, mataas na ama, Abraham, ama ng marami. Diyan po sa Genesis chapter 17, ano, verse 5 o verse 5. At of course, ano pang sinasabi dito, tulad halimbawa, yung Sarah, yung Abraham mula sa Sarai na nangangahulugang prinsesa at ginawang Sarah na nangangahulugang ina ng mga bansa. Doon naman po sa Genesis chapter 17 verse 15. Ano ang pagpapalit o ang pagpapalit ng pangalan ni Abraham at Sarah ay naganap ng ibigay ng Diyos kay Abraham ang tipan ng pagtutuli. Mga kapatid, ibigay ng Diyos nung panahon ng pagtutuli. Ano, at tiniyak din ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham na bibigyan nito ng anak. Bibigyan ito ng anak. Particular na kay Sarah at sinabihan siya ng pangalang itong sinasabi nga na Isaac ang ipapangalan ninyo. And true enough, nangyari nga po 'yon. Nagkaroon nga sila ng isang anak at ito nga ay si Isaac. Na nangangahulugan naman po na ang ibig sabihin ng Isaac ay tinatawag na tawa o tinatawag na halakhak. Ano po? At nagkaroon si Abraham ng isa pang anak ng pangalan naman po ay si Ismael. Siguro alam niyo naman ang kwento diyan. Ismael naman po sa alipin ni Sarah na si anak ni Abraham dito kay Hagar na alipin naman ni Sarah. At ngunit sabi ito, ngunit ang pangako ng Diyos pagpalain ang mga bansa sa pamamagitan ni Abraham ay matutupad sa pamamagitan ng lahi ni Isaac. Ano po nangyari? Alam po natin ang kwento po diyan mga kapatid. So pinagpala po ang lahi ni Abraham at ito po ay magmumula din sa kanyang anak na si Isaac. Pero hindi naman ibig sabihin na itong sa lahi ni Ismael po ay hindi pagpapalain. Pinagpala din yan mga kapatid. Sinabi ng Biblia, pinagpala din yan, no? So, yun. Pero hindi po tayo dun kasi ang pag-uusapan natin tungkol po dun sa bakit pinapalitan ng Diyos minsan ang pangalan ng isang tao sa Biblia. Okay, so nung panahon na yun, mga kapatid, pinagpala ng Panginoon si Abraham sa pamamagitan, of course, ito nangyari nga kay Isaac. At ngunit ang pangako ng Diyos ay napagpalain ng mga bansa sa pamamagitan ni Abraham ay matutupad sa pamamagitan ng lahi ni Isaac, kung saan nagmula ang Panginoong Hesukristo. Diyan po sa Mateo 1:1 hanggang 7. 17, Lucas 3:23 hanggang 38. Maliwanag po 'yon, mga kapatid. Check nyo lang po mga kapatid. Si Isaac ang ama ni Jacob, na naging Israel. 'Di ba? Yung ibig sabihin, no? Tulad halimbawa si Jacob pinalitan po ng Israel. 'Di ba? Naging Israel ang pangalan niya. May pangalan po 'yan na ang ibig sabihin ng Israel naman po ay ito naman po, 'di ba? Ito po yung 12 tribo. So ito po yung ang 12 anak ni Jacob ang bumubuo sa 12 tribo ng Israel. So ang mga Hudyo, no? So ang pisikal na lahing nagmula kay Abraham at Sarah, ang bumuo ng maraming mga bansa. Sa espiritual na esensya, ang kanilang lahi ay lalong dumami. Ito po'y mababasa po natin doon po sa Galatia 3:29 na ang lahi na kay Kristo ay Jesus ay mula sa Hudyo, hintil o babae o lalaki ay mga lahi ni Abraham na tagapagmana ng pangako ng Diyos. So, makikita po natin po dito na meron po mga pangalang napalitan. Doon kay Abraham, kay Sarah, kay Sarai, at of course dito kay Jacob na naging Israel. So pinalitan ng Diyos ang pangalan ni Jacob na nangangahulugang tagapalit o mandaraya ng Israel. Ayun po ang ibig sabihin po niyan. Dahil to si Jacob, 'di ba? Meron po siyang kapatid Ang kapatid niya po ay si Esau. So yung Israel, sabi nga nangangahulugan na yung pangalan po na Jacob ay tagapalit o mandaraya
ano po, ng Israel. Ayun po yung ibig sabihin po sa pag-aaral na nangangahulugang may kapangyarihang kasama ang Diyos. Yung salitang Israel naman. May kahulugan na kasama ang Diyos. Diyan po sa Genesis chapter 32 verse 28. So nangyari ito pagkatapos na nabilhin ni Jacob ang pagkapanganay sa kanyang kakambal na si Esau, doon po sa Genesis chapter 25. So nangyari po at agawin ang mga pagpapala dito doon po sa 27 ng Genesis. Tumakas mula sa kanyang kapatid patungo sa kanyang tiyuhin na si Laban doon sa 28 ng Genesis. At napangasawa si Leah at Raquel doon sa Genesis 29. Tumakas mula kay Laban, Genesis 31, at nakipagbuno sa Diyos habang naghahandang makipagkita kay Esau. So pinaglalangan ni Jacob ang kanyang kapatid, dinaya ang kanyang ng kanyang tiyuhin na si Laban, dinaya din ang kanyang tiyuhin. At ngayon ay patungo sa teritoryo ng kanyang kapatid na para patakasin si Laban. So narinig niya, ito yung kwento base sa pinag-uusapan natin. Narinig niya narinig niya na sasalubungin siya ng kanyang kapatid na si Esau at natakot siya para sa kanyang buhay dahil siyempre gagantihan nga siya ni Esau kapatid niya yan So ano nangyari mga kapatid? Nang gabing iyon, nakipagbuno si Jacob sa isang lalaki na nagpakilala sa kanya kinalaunan na ang Diyos mismo at itinuturing na isang theophany. Yung ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng theophany, pagpapakita ng Diyos Ama sa isang karaniwang katawan ng tao. So yun, theophany ang ibig sabihin niyan. So maaaring si Kristo bago siya magkatawang tao, hindi binitawan ni Jacob ang lalaki hangga't hindi niya nakukuha ang pagpapala nito. 'Di ba? Doon sa Genesis chapter 20 at 32 verse 28. Sabi niya, hindi kita bibitawan maliban na pagpalain mo ako. 'Di ba? Ganon, mga kapatid. So in short, sa puntong ito, iyon ay binago ng Diyos ang kanyang pangalan. Hindi na siya Jacob na tagapalit o mandaraya, sa halip ay kikilalin na siyang bilang isang taong nakipaglaban sa Diyos at sa taong nagtagumpay. Yan po sa Genesis chapter 32 verse 28. So yun po mga kapatid ang po diyan. Ngayon sa bagong tipan, pinalitan naman po ni Jesus ang pangalan ni Simon na nangangahulugang narinig ng Diyos ng tinatawag na Pedro. Nangangahulugang bato, 'di ba? So kaya yung salitang Pedro, Petra, Petros, nangangahulugang rock, 'di ba? Bato na nang tawagin siya ni Kristo ng Panginoon bilang isang alagad doon po sa Juan 1:42, John chapter 1 verse 42. Si Pedro na nagdeklara na si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay. Sumagot si Jesus kay Pedro na sabihin nito na siya ang Mesiyas, ang anak ng Diyos na buhay, na pinagpala ito dahil inihayag sa kanya ng Diyos ang Diyos Ama na siya ang Mesiyas. Okay. So pagkatapos diyan, sa panahon naman po ni Pablo na dating Saulo, tinawag siya na pinalitan doon po sa Acts chapter 8 and 9 ng Book of Acts na dating Saulo at naging Pablo. Ngayon, ang tanong ganito mga kapatid, bakit po kailangan palitan ang pangalan sa Biblia? Kasi obviously meron pong ganun. Nakita naman po natin na yung mga pangalan dati nila pinalitan ng Diyos. Tulad na lang itong si Jacob, dating mandaraya, dating sabi nga dito tagapalit. Pinalitan, ginawang Israel, at doon sinamahan talaga siya ng Diyos. At sa panahon natin ngayon, tama po ba na kailangan palitan yung mga pangalan po natin? Ngayon, yan po yung tanong Kaya yun po yung tanong. Sa panahon natin ngayon, tama po ba na, halimbawa, yung pangalan mo halimbawa, nakita ko dito halimbawa, sabi natin kay Sister Cynthia, may pangalan dito, halimbawa Sister Cynthia Vergara.
Yung pangalan niya, kailangan bang palitan po ng ibang pangalan para masabi po na, oy, ano ng Panginoon? So, hindi. Lahat po tayo sa panahon po natin ngayon, ano po, ang tawag po na sa atin ay Kristiyano, ano, mga kapatid. Ano, Kristiyano tayo. Lahat tayo ay mga Kristiyano. Nakadugtong na po tayo, yung pangalan natin, ano po, ay, of course, isang Kristiyano na. Alam mo, Sister Cynthia, isang Kristiyano. Sister Delia, isang Kristiyano. Brother Edong, ano, isang Kristiyano na. Sister Rhea, isang Kristiyano. Ako, Brother Gilbert, isang Kristiyanong tagapangaral. Ano, yun po mga kapatid. So, meron pa tayo nababasa siguro, kayo, na-witness niyo, nabasa niyo po sa Facebook na mas maganda daw na pangalan, disipulo, kaysa sa Kristiyano. Naging issue po yan, ha? May sa social media. May isang kapatid po tayo na sabi niya, mas gugustuhin ko pang tawagin akong disipulo kaysa sa Kristiyano. Ako naman, siyempre, hindi tayo nagko-comment dyan. Choice niya yan. Nasa sa kanya yun. Ano po, ngayon sabi niya, mas marami ang bilang ng pagkatawag ng disipulo kaysa Kristiyano. Pareho naman sa Biblia po yan eh. Yung disipulo, ano po, at yung Kristiyano. At sa panahon ni Jesus Christ, tama naman po, wala pa naman pong mga Kristiyano, ang ginamit lang po mga disciples of Christ eh. No, sa bagong tipan, sa panahon ni Kristo. Ano, mga tagasunod ni Kristo. Yan lang mga kapatid eh. Pagtungtong po ng gawa, doon pa lang po nabanggit yung Kristiyano, unang tinawag ng mga Kristiyano sa Antioquia. Doon po sa gawa 11:26. So ano't ano man po, ako mas mamarapating ko kung akong tatanungin, of course Kristiyano ako. So ibig sabihin, does not necessarily mean na kapag tinawag akong mananampalataya, hindi ako disipulo ni Kristo. Ganun lang kasimple. Ano po, mas gugustuhin ko po na tawagin akong Kristiyano. Mananampalataya yan. Pag sinabing, nandun na mga kapatid eh. Kapag Kristiyano ka, automatic po yun, ikaw ay isang tagasunod ni Kristo. Ngayon, yung pangalan natin, hindi na natin kailangan palitan mo. Yung pangalan kong Gilbert, kailangan mo, ano ba yung pangalan ipapangalan mo sa akin? O ganito, ganun. Hindi mo na kailangan. Kasi ako Kristiyano na eh. Ano po, yung puso ko, yung buhay ko, ano po, nilapatan na niya ng pangalan ni Kristo. Ano, yung pangalan na ni Kristo ang nangunguna na sa buhay ko. Di ba? Kaya sabi ni Apostol Pablo, kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Panginoon na. Doon po sa Galacia, ano ko lang konti, iliko lang natin ng konti. Sabi po ng Galacia 2:20, maliwanag naman ang tinuturo sa atin ng banal na kasulatan. Sabi ng Biblia, at kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay sa kanyang buhay para sa akin. So meaning, ano po, hindi ko na kailangan, I don't need to change, sabi nga hindi ko kailangan po na palitan ang pangalan ko na sinasabing Christian name. Hindi. Sa panahon natin ngayon, doon sa mga naka-witness na ganyan, kailangan palitan mo yung pangalan ko. Di mo na kailangan palitan. Ang kailangan palitan ay ang buhay, palitan ng ugali, palitan ng karakter, palitan ng attitude. Sa pamamagitan po ng presensya ni Kristo, na siyang tumatak sa buhay po natin. Ganun po mga kapatid. So ang kailangan palitan ay yung bago, yung buhay natin. Mabago yung buhay natin na kasama si Kristo. Yan po mga kapatid ang tinuturo. Malinaw ng Biblia. Ngayon, may mga ganon. May mga panahon na ganon. Kaya sabi ito, bakit binibigyan ng Diyos ng bagong pangalan ang isang tao sa Biblia? So sabi nga, hindi binigay sa Biblia ang dahilan. Hindi binigay ng Biblia ang dahilan kung bakit pinapalitan. Maliban po doon sa mga ibig sabihin, halimbawa si Abraham, Abram at saka Abraham, Sarai, itong si Jacob na Israel. May nakita nang natin yung ibig sabihin kasi. Ibig sabihin ng ganito, ibig sabihin ng ganyan. Pero hindi binigay po ng Biblia kung ano yung dahilan kung bakit kailangan palitan. So mga kapatid, ngunit maaaring ito ay upang ipaalam sa kanila na nakatalaga sila para sa isang bagong misyon sa buhay. Ang bagong pangalan ay isang paraan upang marahil ipahayag sa kanila ang kanyang plano at tiyakin din sa kanila ang kanyang plano ay tiyak na magaganap. So, ganun marahil. Pero sa panahon na natin sa bagong utipan, halimbawa ngayon, tumanggap ka sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. You don't need to change your name. Hindi mo kailangan palitan pangalan mo. Ang kailangan mo, you need to change your character. You need to change your life.
Kaya sabi ng Biblia, ang mga nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, pagkatao, yung dating pagkatao, yun ang dapat mapalitan. At sa isang bagong nilalang. So yun po ang dapat mapalitan. Hindi po yung pangalan natin per se, pangalan natin per se. Yung pangalan ko kailangan palitan ng ibang pangalan. Pangalan ng ganito, pangalan ng ganon. So yun po mga kapatid. Kasi pag ginawa mo yun, pangalan ko Gilbert, pinalitan ng ibang pangalan, hindi akala natin sumusunod tayo sa sinasabi. Hindi, mga kapatid ko. Kung bakit nabanggit yan sa Biblia, kung bakit nangyari sa Biblia, of course, merong plano ang Diyos sa kanila nung panahon na yon. Pero kung ilalapat natin ito sa panahon natin ngayon, ay medyo na po yan, sasablay na. Kasi na-witness nga ito ng kapatid, sasablay ka. Ang pangalan po na tinatak sa atin bilang mga mananampalataya, isang Kristiyano na tayo, pare-pareho na nakipag-isa kay Kristo. Ngayon, ano ba ang gusto ng Diyos? Ang gusto ng Diyos, hindi mabago yung pangalan mo, kundi ang gusto ng Diyos, higit sa lahat, mabago yung ating buhay, mabago yung ating ugali, mabago yung ating pagkatao. Yun ang gusto ng Diyos, mga kapatid. May mga nangyari sa lumang tipan, bagong tipan. Walang duda po dyan. Hindi natin inaalis po yun. Sa panahon po natin ngayon, of course, sinasabi ng Biblia, kasabi ni Apostol Pablo, kung ako may nabubuhay, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. So, ibig sabihin, kahit saan ka man, ano man ang ginagawa mo, ikaw po ay talagang dapat mabago ang buhay mo. Si Kristo ang dapat manguna sa ating mga buhay. So, yun po mga kapatid, ang sagot po doon. Doon po sa tanong na bakit daw po sa Biblia, pinapalitan ng Diyos ang pangalan ng isang tao, mga kapatid. Alam ba itong si Simon Pedro, di ba? Ganoon eh. Doon naman wala namang issue yan eh. Kaso nga lang minsan nililikot lang po ng mga ibang mga nambabasa, yung translation binabago. Ay, kailangan gawin natin to. Ay, pinilitan ng Diyos yung pangalan nila, iba yung pangalan nila. Nung nakakilala sila sa Panginoon, naging tagasunod sila ni Kristo, naging bago yung pangalan nila. Sa panahon natin ngayon, siguro ganun din. Yung pangalan ni ganito, kailangan palitan ng pangalan ng ganito. Mga kapatid, sa panahon po natin ngayon, hindi mo kailangan palitan ang pangalan mo. Ano yun? Yung bang kailangan mo pumunta ulit sa census or sa PSA para, mayroon na akong bagong pangalan, ito na yung Christian name ko. Walang ganun. Walang ganun. Yung pangalan mo, mananatili yung pangalan mo na yan, ibinigay sa iyo ng magulang mo. Ngayon, nung naging Kristiyano ka na, naging mananampalataya ka na, ikaw at ako ay isang Kristiyano na. Ibig sabihin, mga tinanggap si Kristo, mga sumampalataya sa Panginoon, at ang nais ng Panginoon, higit sa lahat, ang pinakapakay niya, kung bakit tinanggap mo siya at nanampalataya ka sa Kanya, ang pinakapakay niya, hindi para palitan ang pangalan mo, kundi para palitan ang buhay. Para palitan ang ugali, para mapalitan ang ating pagkatao, para gumanda at maging maayos tayo sa paningin ng Panginoon. At yun po ay tiyak. Yun po ang sigurado. Hindi mo kailangan palitan. You don't need to change your name after you're baptized. You don't need to change your name after you accepted Jesus Christ, your Lord as Savior. But you need to change your life. You need to be transformed. Mabago ang buhay. Yun po ang tumpak, yun po ang tiyak na hinihingi ng Biblia. Hindi po yung palitan ang pangalan natin. Kung halimbawa ang pangalan mo ganito, kailangan meron kang bagong pangalan, may pangalan ka ng ganito. Hindi po ganoon. Yung pangalan mo mananatili, yan pa rin ang pangalan mo. Hindi magbabago po yan hanggang sa mamatay ka, yan ang pangalan mo. Ngayon, ikaw ay Kristiyano na, tinanggap mo si Kristo, ang gusto ng Panginoon, based from what the Bible says, mabago ang iyong buhay. Magkaroon po ng total transformation ng buhay. Kaya nga sabi ni Pablo, ang mga nakipag-isa kay Kristo ay isang bago ng nilalang. Wala na yung dating pagkatao, siya ay bago na. Hindi niya sinabi doon ang mga nakipag-isa kay Kristo kailangan yung isang bagong nilalang, sabi doon na kailangan palitan ang pangalan. Hindi po. Sabi po doon, the old has gone. Yun po dapat ang maalis and the new has come. Yun dapat ang mangyari sa buhay natin. Kaya naman, sabi ni Pablo, kung ako po'y nabubuhay, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili,
kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nabubuhay sa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. So doon sa kapatid na nagtanong, ito po yung sagot diyan. Kung may mga nangyari po sa lumang tipan, sa bagong tipan na may pinalitan ng pangalan, mga kapatid, dahil meron pong gustong idiin ang Diyos tulad kay Jacob, na ang ibig sabihin ay 12 tribo, yung Israel. Yung pangalan niya kasi na Jacob, na ibig sabihin po nun is mandaraya, tagapalit, Pero dahil ang gusto ng Panginoon, pinalitan dahil siya ang magiging ama ng mga bansa. Diyan po sa Israel. Ngayon, sa panahon natin ngayon, hindi mo na kailangan palitan. Ang palitan, yung ating damdamin, yung ating budhi, yung ating buhay, yun ang dapat mapalitan ng bagong buhay na kumikilala, na sumusunod kay Kristo. Yun po mga kapatid. Yun po yung sagot doon po sa tanong ng kapatid po natin. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Naway, meron po tayong natutunan sa umagang ito. Ulitin ko, sa panahon natin ngayon, hindi natin kailangan palitan ang pangalan natin. Yung sinasabi ng ibang mga grupo na mga mananampalataya na kailangan mo daw palitan ang pangalan mo sa pangalan na Kristiyanong pangalan. Sige nga, halimbawa ako, pangalan ko Gilbert. Ano yung pangalan na ipapangalan nyo sa akin? Sa Kristiyanong pangalan. Nabase sa sinasabi ng Biblia, sige nga, meron ka bang mahanap? Sige, hanapin mo sa Biblia. Gilbert, ito ang ibig sabihin ng Kristiyanong pangalan. Wala kang makikita niyan. Ang binibigyan din po ng Biblia, particularly dyan sa bagong tipan, is mabago yung ating buhay. Once tayo po'y nakipag-isa kay Kristo, nanampalataya tayo sa Kanya, ang target niya hindi para baguhin ang pangalan mo. Ang target niya para baguhin ang buhay mo. Yun po yun mga kapatid. Hindi para baguhin yung bigyan ka ng bagong pangalan. Kundi yung pinakabagong pangalan nga natin, Kristiyano na tayo. Kaya ang tawag sa atin, Kristiyano. Mga kapatid, Kristiyano na tayo. Kaso nga lang, nakakalungkot, meron po tayo mga kapatid na nagpo-post sa Facebook, nagugustuhin pa raw niyang tawagin siyang disipulo kaysa sa Kristiyano. Naglilikha po yan ng naglilikha po yan ng kalituhan. Doon sa mga nakakabasa doon sa kanyang post. Naglilikha po yan ng kalituhan. Sabi niya, mas okay pa akong tawagin na disipulo kaysa Kristiyano. Nasa sayo yan. Sayo yan eh. Lahat naman po tayo entitled eh. Kaso nga lang, kapag pinost natin sa Facebook yan, nakakapaglikha yan ng kalituhan, ng kaguluhan minsan eh. Doon sa isip ng mga, kahit mo, ang dami pong mga mga nagre-react sa kanya doon. Mga kapatid. Kaya hindi ako nag-react sa mga ganung mga post-post. Nagki-create po ng sa mga tao, especially sa mga kapatiran. Tayo po'y tinawag na Kristiyano, mananampalataya. Sa panahon ni Kristo, po ang tawag po talaga sa mga sumusunod sa kanya, mga followers of Christ, mga disciples of Christ. Wala po tayong pagtatalunan po diyan. Pagtungtong po ng Kristyanismo sa bagong tipan, unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Kristo. Yung mga tagasunod ni Kristo, tinawag na Kristiyano po yan eh. Diyan po sa bagong tipan, sa Acts chapter 11 verse 26. At sinabi din ni Pedro sinabi din ni Apostol Pedro po yan na yung salitang Kristiyano. So, yun mga kapatid. Kaya bago tayo magpo-post po dyan, bagaman we are all entitled to post everything, kung ano man or whatsoever, entitled ka ron eh. Pero dapat isipin mo, makakapaglikha ba ng kalituhan ito? Makakapaglikha ba ito ng division? Makakapaglikha ba ito ng ganito? So yun po mga kapatid. Kaya doon sa kapatid na yun, bago po tayo mag-post, pag-aralan po muna natin. So sabi niya, mas mamarapatin pa raw niya, tawagin siyang disipulo kaysa sa Kristiyano. Yan, marami pong mga nag-comment sa kanya. Kaya maraming papatol talaga diyan. Marami pong papatol po diyan. Mga kapatid. Kaya yun, ang daming pumatol po sa kanya doon, pinupog siya ng mga komento po doon. Ako nagbabasa lang ako. Chill lang, palakas lang po, palaging palakas lang po ang gawin natin sa ating mga katawan, Chill lang mga kapatid. Okay, so sabi dito, malinaw po ang paliwanag, ang baguhin ang ugali, action, salita. Ayan mga kapatid.
walang ibang ngalan liban sa Kristiyano lamang, ito ang ating paninindigan. Sabi ni Sister Delia. Hello po, Sister Delia. Good morning po. Na-miss po namin ang mga komento mo, Sister Delia. Sister Delia. Good morning po sa inyo. Okay, so yan mga kapatid, shoutout po sa inyong lahat at yan po yung sagot po doon sa tanong ng isang kapatid. Ano po, at naway ang buhay natin ang patuloy na mabago sa ating mga sarili, of course, habang tayo po naglilingkod sa ating Panginoon. Paki-share nyo lamang po itong video. Pakikalat lang po ito sa mga kaibigan, kakilala nyo po. At nawa ay maging ayos po ang lahat ng mga bagay. At higit sa lahat, tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po bilang mga mananampalataya, ay patuloy na sumunod sa kalooban ng Panginoon at higit sa lahat, patuloy na mabago ang ating mga buhay sa araw-araw. So magandang umaga po at paki-check nyo lang po lagi yung aking yung account natin, yung mga videos po natin. Yung YouTube ko po pala, siguro may napapansin po kayo na ko po yung sa YouTube ko, na-share ko sa Facebook, paki-visit nyo lang po yung YouTube natin at kung may pagkakataon po kayo, follow nyo lang po yung ating account. I-subscribe lang po kayo doon sa YouTube. Ang pangalan po natin is Tarana Vlog. Nakalagay doon Tarana Vlog. Kasi may mga lugar tayo na pupuntahan. Pribileyo na makapasyal. O di, natin saglit na nabibidyohan natin. So, pakishare nyo lamang po ito mga kapatid. Salamat po sa inyong pag-antabay lagi sa atin. At muli po doon sa mga naulila ni Sister Joby Mejorada, mga kapatid. Yan po pala yung sister po pala ni Brother Wilmar Fariñas. Nakikiramay po kami sa inyo, at sa mga kapatid na may mga pinagdaraanan ngayon, na kayo po ngayon ay dumadaan sa kalungkutan. Po ang panalangin ko po, panalangin namin na patuloy na i-comfort po kayo ng ating Diyos na buhay. So, ganun mga kapatid. Kaya ang buhay natin ay talagang maikli lamang, di po natin talaga hawak. Malakas ka ngayon, bukas mahina ka, nandito ka ngayon, bukas wala ka na. Ganun lang ang buhay. Kaya nga sabi ng Biblia, make the most of every opportunity because the days are evil. Samantalahin natin ang paggawa ng mabuti sapagkat ang takbo ng mundo ay pasama ng pasama. So, lagi po nating iisipin, lagi tayo gagawa ng mga bagay na sang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. So, God bless everyone. Tayo po'y manalangin naman namin Diyos. Salamat po sa mga tinuro mo sa amin sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na magbago sa aming mga buhay at patuloy na makita mo na talagang may nagbabago sa aming mga buhay. We thank you, God, for the privilege to asanggit, Panginoon, to serve you this entire day. We thank you, Lord, for the lessons that we heard today, Father God. Ikaw po ang aming itinataas. Lord, I pray sa mga kapatid na mga naulila, sa mga kapatid na mga namatayan, yung pamilya ni Sister Joby Mejorada. Lord, I pray for the comfort for the very family, Father God, ng Mejorada family, ng Fariñas family. And alam ko po, Panginoon, na ikaw po ang magko-comfort po sa kalungkutan nila. Ikaw po, Panginoon, ang tatapik sa balikat po nila. Na sasabihin mo, Panginoon, kaya nila yan, na malalampasan po nila yan. Tunay po, Panginoon, na wala na sigurong sasakit pa sa mawalan po, Panginoon, ng mahal sa buhay. Wala nang ibang sasakit pa sigurong marahil na mamatayan ka ng magulang or ng mahal mo sa buhay. Pero Lord, as Christian, as being a Christian, Lord, we believe that you are always there, Father God, to comfort us na ikaw po, Panginoon, ang aaliw sa amin, sa aming mga malalim na kalungkutan na nararamdaman, at maging sa ibang mga kapatid na may kalungkutan ngayon. Lord, I pray na ikaw po ang mag-comfort po sa kanila, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay. Salamat po sa mga pagpapala. Salamat sa paggabay. Salamat sa kalakasan. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin, that we believe that all things work together for good. Lahat ng ito po, Panginoon, ay marahil na nais mong mangyari para po patuloy kaming tumibay sa aming buhay espiritual. Salamat, O Diyos, sa mga turo at aral. Ingatan mo kami sa buong maghapon. Salamat sa mga biyaya na aming tatanggapin. At ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless everyone. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po kayo mga kapatid. See you again tomorrow. God bless po.